Guys, welcome to my channel. Today, we will review itong Toyota Vios GRS 2023. Ito yung best-selling sedan in the Philippine market. So, this is the top-of-the-line version, yung Gazoo Racing version or GRS. So, check natin kung okay ba siya o hindi. Ang obvious na pagkakaiba nitong GRS variant is yung kanyang front fascia, no? Iba yung kanyang front grille, naka-mesh type yung kanyang grille na kulay black, and then may enhancement doon sa bumper at saka doon sa front skirt. So yung grille at bumper design niya ang nagdala to make it more sporty look. Napansin ko din, meron siyang piano black material surrounding the grille. Tapos, meron na din siyang LED fog light. At doon sa ibabaw ng fog light, nandoon yung sensor. So, naging aggressive yung look niya because of the physical enhancement, which is mainly yung GRS kit composed ng front skirt, side skirt, tapos rear skirt, tsaka yung rear spoiler. Yung kanyang window line is black color. Tapos yung kanyang door handle is kulay black na rin together with the side mirror na kulay black na din. And yung side mirror, meron na siyang side turn signal lamp. Then if you go down dito sa may baba, meron siyang side skirt na body color. Tapos dun sa baba ng side skirt, meron siyang parang black enhancement. Iba na rin yung design ng kanyang mag wheels. It's a color black, tapos 16-inch alloy rims. Ang size ng gulong niya is 195/50 R16. Ang brakes niya na-improve na kasi disc brake na sa harap at saka naka-disc brake din doon sa likod. Ang suspension naman, MacPherson strut sa harap, tapos torsion beam dito sa likod. Check naman natin yung sa likod. Yung ilaw niya sa likod is LED with line guide. Tapos meron siyang GR Sport na badge dito sa likod. You would also see na meron siyang rear spoiler na kulay black. Yung bumper naman niya sa likod is naiiba kasi meron siyang rear bumper skirt. Yan yung kulay black na yan. Meron din siyang sensor doon sa may bumper area. Tapos yung antenna niya is shark fin type. And it's also body colored. Yung rear spoiler niya, medyo maliit lang, bagay naman. Tapos dito sa likod, meron na rin siyang rear camera, which is a good addition. So if you will look from the rear, na-enhance yung look niya with that spoiler at saka yung kanyang bumper treatment. Nakatulong din sa improvement ng look yung kanyang rear bumper skirt. Now, let's check naman yung kanyang interior. Dito sa location ng window switches, may mga piano black material na susceptible sa scratches. Tapos itong panel na to is plastic. Meron ditong soft touch material with red leather stitching to enhance the look. Pero still, plastic pa rin yung mga materials niya dito. So, na-extend yung red stitching design dito sa kanyang seats. By the way, yung seats niya is synthetic leather. At nandito sa floor yung pagbukas ng trunk at saka nung sa gas tank. Yung kanyang steering wheel is EPS na. Although hindi siya telescopic, natitilt mo lang siya up and down. At meron na din siyang paddle shifter. And then nandito yung speaker at saka yung bottle holder. Nandito rin yung switch ng eco mode, saka sport mode, traction control, saka yung sa mga sensor. And then may maliit na packet dito na pwede mo lagyan ng mga cards. Yung steering niya is leather wrap with red stitching. Nandito rin yung mga switches for multi-information display at saka dun sa head unit. Pero wala siyang cruise control. Ang hindi ko gusto dito sa may center console, yung shift lever area na meron ditong piano black
Tapos gated pa rin yung parang shifting mechanism niya, no? Parang napaka old school ng design. Ewan ko bakit yung Toyota mini-maintain pa rin niya yan. Meron din siyang bottle holder dito sa bandang harap at dito naman sa side merong pwede kang paglagyan ng cellphone. Ang handbrake niya is manual, tapos meron siyang maliit na armrest dito and then maliit lang yung compartment under it. Meron ditong 12 volt socket, tapos yung seat material niya is suede dun sa gitna, tapos synthetic leather dito sa side, dito yan sa harap. Yung glove box compartment niya is mas malaki compared with its competitors in its class. Yung kanyang head unit ay very basic lang, 6.75 inches, but meron na rin siyang Apple CarPlay at saka Android Auto. Nandito naman sa lower portion yung hazard button at saka yung mga control ng air conditioning system. So ganyan lang kasimple ang layout niya. Check natin yung interior lights. Yan, pag in-on mo siya, kulay yellow siya. So, bulb type siya, hindi siya LED. Check naman natin kung meron siyang vanity mirror. So, pag binaba mo to, meron siyang salamin dito na maliit, pero wala siyang ilaw. And dito naman sa passenger side, ganun din. Wala din siyang ilaw. Yung design ng dashboard niya is conservative, na hindi sporty gaya ng pinoproject ng kanyang exterior. Check naman natin itong sa likod. Simple din lang yung design, same as the other Vios. Meron lang red stitching. Ito is plastic na plastic with piano black material dito sa may switches. Of course, meron din ditong speaker, So, plastic talaga yung kanyang material na ginamit sa dashboard, typical sa Toyota. Although meron ditong parang stitching to simulate kunwari na siya, na leather, pero hindi, it's all plastic. Okay, upo tayo dito sa rear seat. Yung rear seat niya, meron siyang dito lalagyan ng magazine, tapos dito sa likod, tama lang naman yung size, same as the other Vios, no? Flat din yung sa bandang gitna sa may center, so adequate yung kanyang space. Ang kaibahan lang nito, yung upuan niya, synthetic leather, wala siyang suede material dito sa upuan sa likod. Doon sa harap kasi merong suede material doon sa gitna, yung parang alcantara. Ang maganda rito, meron siyang headrest dito sa middle passenger, which is good sa mga long trips. Dito naman sa likod, wala siyang USB port, tapos maliit din lang talaga yung armrest. Okay, check naman natin yung trunk space kung malaki. So, doon ang bukasan ng kanyang trunk. Yung trunk space niya, malaki naman. So, adequate naman yung size ng kanyang trunk space, no? Tapos dito sa ilalim, nandito yung kanyang spare tire. Ang maganda dito, full na mags yung kanyang spare tire. Hindi siya stylus o kaya hindi siya donut type. Check naman natin yung engine niya. Yung engine niya is 2NR-FE, 1.5 liters. Maximum output niya is 107 PS. And then, ang maximum torque is 140 Newton meters of torque. It is mated to a 10-speed CVT transmission. Dual VVT siya, so matipid siya sa gasolina. Tapos, meron din siyang Eco and Sport mode, no? So, that helps also in the fuel efficiency. Ang maganda dito, subok na yung makina, tapos marami pang mga parts. Ang barometer ko dito, yung taxi. Isipin mo yung taxi, everyday nagpapasada yan. Tapos ang average na mileage niya is about 300 kilometers per day. So, multiply mo ng 30 days, that's about 9,000 kilometers. So, in 1 month, tumatakbo siya ng 9,000 kilometers. Just imagine kung gano'n siya katibay. Okay, let's summarize my thoughts on this Vios GRS. To me, comparing it with its other competitors, this vehicle is underwhelming when it comes to its features. In fact, yung Malaysian version niya, merong mga driver assist features gaya ng lane departure warning, blind spot monitoring, at saka iba pang mga features. Pagdating naman sa difference nitong GRS saka yung G, yung mas lower version,
Ang difference lang nila, syempre yung physical appearance, tapos ang transmission ng G is 7-speed CVT, while itong GRS is 10-speed CVT. But I think yung enhancement is parang hindi siya enough para maging GRS. Sana pinalakas nila yung power ng makina para masabing naiiba siya. At yung sinasabi nila dito na CVT na 10-speed, wala naman talaga siya actually gears. Sinasimulate niya lang yung feeling na you are changing gears, pero wala talaga siyang gears. So in terms of feel, medyo numb siya, so it still feels like a CVT. For some people, it's underwhelming, pero bakit siya ang top-selling car dito sa Pilipinas? Kasi if you are open-minded about things, you're buying this car because of its reliability. At yung practicality niya pagdating sa consumers. And since the Vios is made in the Philippines, so imposible kang mawala ng pyesa. There would always be parts for Vios. And if you think about it, yung mga first-time car buyers, they want something that is reliable. And at the same time, it would not give them headaches in the future. You can actually keep this car for 10 years without any issues at all. And in fact, marami na rin nagmo-modify nitong Vios. Meron dyan nagpe-facelift at pinapaganda nila ang Vios nila. I appreciate their builds. But if you will ask me if I will buy this car, I think I will have other preference. I would rather get a Honda City or a Nissan Almera. But that's only me. Pero I understand naman while this car is still the market leader, despite its lack of features compared to its competitors in its segment. Bebenta pa rin yan kahit anong mangyari. Vios is a Vios. So please comment down below on your opinion about this car. Sulit ba siya sa price o hindi? Okay, hanggang dito na lang. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!